Hello guys. Okay. Ano ba to? Bago bumagyo, kailangan ko itakbo to. Si Wasabi. Hagas tayo. Konti lang. Almost 6 liters lang. So, yun muna. Kailangan itakbo kasi galing ano to. Pakalan po. Ronald, boss. Thank you. Thank you. Okay na to? Pwede yung ano, RFID. Thank you. Ayun. Guys, so bagong ayos yung ano natin, yung fork natin. Lahat nung rubberized na part sa loob pinapalitan na natin. So para isang labor na lang. So all good siya so far. So ngayon takbo. Sabihan ko rin kayo sa next video kung ano ang maganda, anong advantages, anong mga pinagbago. So yun guys. So dito tayo sa favorite nating gas station, Petron. So takbo ko muna ng ng South Super Highway. Shout out Big Bike Underground P8. So ang dumi ng motor natin, kasi ni Wasabi pero okay lang, basta freshness. Okay, maya ulit. Thank you. Ito ay Shell Mamplasan Macdo to be exact. So ano lang tayo, pahinga lang tayong konti para lang maitakbo. Okay, so yun, yung nabanggit ko previous video, sabi ko galing tayo sa gastos, which is true. So yun nga, na-mention ko earlier, ayos tayo ng fork natin. So yung isa kasi medyo, what do you call that, nagtagas. Hindi naman, may siya, may moisture na. Tapos nung after parang 1 to 2 months yun, medyo lumalala yung oil seal. So ang ginawa natin yun nga, so wala tayong choice but to pagawa. So delikado kasi yun, tumutulo dun sa possible tumulo sa caliper and dun sa rotor disc. So kailangan talaga pagawa yun. So yun, which we did, pinagawa na natin. So tinakbo natin ng malapitan lang, within the area lang, parang mga 20-30 kilometers lang. So okay naman. So under kumaga in-observe ko siya for those 2 weeks or 3, mga 3 weeks siguro, 2 to 3 weeks ganon. So in-observe ko pati pag nakapark siya or nakapadak. So okay yun, so all goods naman hanggang ngayon. Tinakbo natin ng malayo-layo, which is dito nga. Ayun, so sorry. Yun, so okay naman. Okay, so okay siya. So maganda yung maganda yung maganda yung paggawa. Okay. Lahat ng O-rings pinalitan eh. O-rings ba tawag doon? O basta yung mga lahat ng goma na pinapalit. Sabi ni Gerson, yung mechanic natin sa EA Ninja. So kasi nga bukas na rin and all, and original din yung mga yung mga nandun na parts. So might as well isang labor na lang, which is yun nga, kung iba yung syempre di ba sa factory isang beses lang kinabit yun eh, kumbaga sabay-sabay, what I mean. So yun, so sabi ko nga might as well na palitan na rin kasi lahat yun same age, and yun nga wear and tear na mga gamit. Kaya lang yun talaga mahapdi boss. Okay, pero talaga, 'di ba?
Tapos okay siya ngayon, okay siya manakbo, mas ano siya ngayon eh, mas ang isa pang napansin ko, mas mas agile, mas madali. Siguro mga 15%, 12% na mas madali siya i-flick or yung maneuver siya. So yun yung isang nakita kong advantage niya. Tapos yun, babagyo within the next yung Bavi yung name nung super typhoon. So parang in the next 48 ba or 72 hours possible na maramdaman dito sa sa dito sa Pilipinas. So ko kaya ganon. So kaya sabi ko maitakbo ko muna for yan mga 60 to 80 kilometers. So punta lang akong Santa Rosa, doon ako umikot, tapos dito balik, tapos din isa pang pauwi naman. So yun lang guys. Tapos yun, first time ko ngayon ulit ginamit yung siguro for the last mga 4 to 6 months. First time kong ginamit yung guys, yung full, yung power mode niya na full. Tapos tinanggal ko yung anong tawag dito, yung traction control 1, no akong 0. So we'll see. Okay naman, gusto ko lang ma-familiarize dun sa takbuhan niya. Kaya medyo yun, inaayos ko lang. Kumaga gusto ko kasi ma-familiar dun sa power modes niya. So that's what I'm trying to do. Ngayon, yun. So kasi nung napansin ko, to be honest, kasi nung ginamit ko yung low, para siyang ganun talaga siya. Para siyang palyado. Kasi nga pinipigil niya, parang 75% lang yung binibigay nung ECU. Kasi nga naka low power or yung wet. So yun, so medyo naiirita lang ako kasi parang feeling ko palyado yung motor. Siguro nagiging finicky na ako, yung kumbaga medyo napapamiliar ko na siya. So sabi ko ayoko ng ganong tunog na parang may sakal, may pigil. So tinanggal ko. Nung tinanggal ko, yun, ganda nung response. So kala ko kasi magpapalit na naman ako ng iridium. Pero urig kasi tong iridium na to laser. Tapos yun nga, parang more than a year lang, parang 1 year and 3 months lang to simula nung kabit So wala pang 3,000 or 3,500 na kilometers yung tinatakbo So imposible naman na maging maging pundido or yung not functioning na. So yun, so simula ngayon, ngayon first day to, first time kong ginamit na paalis ng house hanggang ngayon na naka full power tayo, na naka zero traction control. Pero mamaya siguro ibabalik ko yung traction 1 lang kahit papaano para may konting pero yun nga, sobrang lakas lang. Kailangan lang ako mag-alalay sa throttle, yung throttle control, kasi apaka niya, responsive niya. Kumbaga talagang talagang malakas. Anyways, yun. So we'll see kung anong mangyayari, mamaya pag uwi ko. So bigyan ko kayo updates and all. Pero so far, yun, masaya. Okay. Na-enjoy ko yung 636 niya, yung 130 horsepower niya. Kung nagtatanong kayo kasi bakit ganoon compare sa ibang ZX, yung ibang ZX kasi Euro 4, Euro 5. Ito kasi Euro 4 which is around 6
5 to 6 horsepower yung difference eh. So malaking bagay yung 5 horsepower na yun sa loss and if ever gain. So yun. So anyways, yun, going back. So balikan ko kayo ulit ha. Thank you guys. Yun, and we're back guys. Dito na tayo sa Eco Oil sa Alabang. Okay, so good. Sobrang init guys. Sobrang humid. Sobrang humid guys. Sobrang init as in. Anyways, yun. So nag-ano tayo from dapat mag-EMCX tayo pero parang sobrang init na kasi, tsaka baka biglang umulan. Kanina kasi umaambon na ng konti, so instead na mag-MCX, dito na lang ako, nagdiretso ako ng Philinvest, tapos dito Eco Oil to finish this video. Okay, recently lang, di ba? Bagong change oil to. So, yun. So, okay. So, okay. Sobrang okay. Sobrang satisfied. Tapos, yung kanina, yun nga, naka full, ano tayo, full, ang tawag doon? Full power. So, yun. So, full na full talaga. So, saglitan lang yung pero yun, mga ano lang naman ako, short burst, hindi naman ako bumababad ng ng sobra. So short burst, tapos ma-feel ko lang yung power, tapos balik na ulit sa 100, 90, ganyan, 105, yan, gano'n na. Pag doon na, ayos na yun. Tapos ano pa ba? Wala, yun lang. Eco Oil, nandito tayo. So, pahinga. Tone down lang ng adrenaline. Ang galing nung Pussycat. May name tag. Oo. Saan ka? Hi Pussy. Oh, diba? Nice. So, yun. Okay na eh. All goods na. Yun, naninibago pa rin. Siguro matagal pa ulit, siguro mga 6 months pa or so, kasi nga bihira tayo mag-ride. So naninibago ako dun sa full power ng ECU niya. So pero other than that, okay naman. Yan, walang bago. Puro yung ano niya, yung fork niya, lahat ng wear and tear napalitan natin dun sa loob. So again, shout out sa Big Bike, sa tawag dito, sa EA Ninja. Sobrang sobrang okay. Yan. Ang dumi niya, pasensya na guys. So, madumi yan. Kala nyo lang hindi, pero sobrang dumi yan guys. Kasi tagal nang walang yan. Walang linis. Yan. Yung SF filter, yan. Shout out kay Big Bike Medic. Sa kanila ko na purchase yan. Yan.
Sobrang okay yan. Tapos ano pa ba? Ay, suggest nga kayo guys. Ano ba magandang chain lube na dry o kahit all weather. Kahit na all weather. So ano ba yung okay na na brand? Yan. So yun lang guys, thank you for watching. End ko na yung video kasi may uwi na ako, pagod na, gutom na, and masaya na, fulfilled kasi naka-pogi talaga yun. Napatakbo natin ng maganda. So again, if you could subscribe to my channel, and click that notification bell, baka meron kayong mga inputs at meron din akong mabigay sa inyong mga inputs, di ba mas maganda yun. So again, thank you for watching. Always drive safe, okay guys? God bless us all and see you around South Scoot 88. Thank you guys.